habang kasagsaga ng hearing kahapon sa Senate, mga kababayan, nagbitaw ng salita etong si Secretary Boying Remulla na kaya daw hindi sila uma-attend dyan sa patawag ng Senado kasi nabubuli sila sa hearing. Kitang-kita nyo naman talaga, mga kababayan. Pag hindi nila gusto ang sagot, talagang kinakat nila. And then pinapasukan nila, ini-interrupt nila yung mga resource person para hindi maituloy yung mga sinasabi katulad ng ginagawa ni Amy Marcos kay General Torre. Kaya nga kung makikita nyo, nagkikwento pa lang. Si General Torre, hinaharang na agad ni Senator Amy Marcos at kung ano-ano na agad ang mga itinatanong. So ngayon, pakinggan po nating mabuti to. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa Kasi sabi dito, Senator Bato de la Rosa at CIDJ Chief Nicolas Torre nagkatensyon sa pagdinig sa Senado. Pakinggan po natin. Tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Tama! Tayo ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, "The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague." Pero nalabuan dyan si Senator Bato. No, I have a team you of are the one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege. May mga bagay kasi, mga kababayan, talaga na hindi pwedeng sabihin sa public. May mga bagay na hindi pwedeng sabihin sa public kasi nakasalalay dyan ay ang seguridad ng Republika ng Pilipinas. Kaso ang problema, ang gusto kasing mangyari ng hearing ni Senator Amy Marcos na kung saan andi dito itong si Bato de la Rosa, ilabas lahat. Ilabas lahat kung paano naaresto etong si dating Pangulong Duterte. Kahit kitang-kita na naman ng taong bayan kung ano talaga yung nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kahit paanong gawin nila dyan, kahit paanong piga nila dito sa ating mga law enforcer, ang katotohanan ay nasa The Hague, Netherlands na etong si Duterte at mismong sinasabi ng spokesperson ng ICC na wala na silang pakialam kung paano naaresto ito. Ang mahalaga ay nasa kamay na nila etong si dating Pangulong Duterte. Ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Tama! We're not bullying you, sir. I think that Giit pa ni Remulla, you're trying to make people admit something that they will not admit. Kaya nga, naninigan si Remulla na sumunod sa due process ang gusto kasi mangyari ni Senator Bato de la Rosa, sabihin nyo na ganito na aresto si dating Pangulong Duterte at gusto nilang palabasin na mali talaga yung nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kita nyo, mga kababayan, na pangatlong hearing na yan, pero ni minsan hindi man lang nila inimbitahan yung ibang mga abogado na talagang expert din na nagsasabi na tama yung naging process ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dapat kung talagang hindi bias at patas yung hearing na yan ni Senator Amy, dapat inimbitahan nyo etong sina Carpio, mga kababayan, at yung iba pa na nagsasabi na tama yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para kahit papaano balance yung napapakinggan at tinitingnan ng mamamayang Pilipino ay yung mga inimbitahan nila na tagapagsalita nila at ini-interview nila ay yung mga tao lang na naniniwala na mali yung proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So kung titingnan nyo talaga ang takbo ng hearing na yan, talagang para lang sa kanila, para lang sa mga kaalyado nila at para lang sa mga taga-suporta nila. Paano naman yung mga neutral na nakikinig patungkol po sa isyong ito? Di mapapaniwala na mga ito kasi ang inimbitahan ng mga itong expert na tagapagsalita nila, yung mga naniniwala lang na mali yung pag-aresto kay Digong.
pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil Tama. hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte. Masama pa rito, nakasama pa yung ginawa ni Duterte na pag-alis sa Rome Statute, mga kababayan. Bakit? Dahil kung tutusin yung sinasabi ni Bato de la Rosa, may a-apply naman talaga yan kay dating Pangulong Duterte kung miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, hindi na po tayo miyembro ng Rome Statute kasi nga inalis ni Duterte ang jurisdiction ng ICC dito po sa ating bansa. So ngayon, ang pinakamainam dyan na paraan, pagka-implement ng warrant of arrest, ilipad si Duterte papuntang The Hague, Netherlands para doon niya harapin ang mga matitinding kaso na isinampa laban po sa kanya. Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. Tama. Kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa The Hague at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of Si arrest Azcuna. na issue ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat ang kinuha din nilang tagapagsalita dyan, etong sina Carpio at yung dating presiding judge ng International Criminal Court na Pilipino. Para na sa ganun, mga kababayan, dalawang tagapagsalita. Etong si Pineda at etong nagsasalitang ito, mga kababayan, yan yung tagapagsalita ni na Amy, tapos kumuha pa dapat sila ng dalawa na tagapagsalita na nagsasabi na tama yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at pagdala sa The Hague, Netherlands. Para ngayon ng taong bayan, timbang yung pagtingin dito sa isyong ito. Kaso yung tagapagsalita nila, sinasabi na mali na dinala itong si Duterte sa The Hague. Suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso Ah, sa pag-aresto diba? kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Anong klase mga senador ito? Senador pa ba yan ng taong bayan? Ba't parang ang nakikita natin ngayon, senador ng mga Duterte, itong mga umuupong ito sa Senado? Hindi, iyan na nakikita ko at personal opinion ko po yan. Mga kababayan, in my personal opinion, yung mga senador na iniluklok ng taong bayan at pinili para pagserbisyuhan, paglingkuran ng mamamayang Pilipino ay naging senador na ng mga Duterte. Kasi nga naman, pag-interest natin, yung sinasabi natin dyan, panawagan natin na dapat umpisahan na yung trial, impeachment trial ni Sara Duterte, wala, hindi tayo pinapansin. Pero pagka-interest ng mga Duterte, talagang sige-sige lang etong mga senador na ito. Kaya nga next time, kung magluluklo kayo ng mga senador, ang piliin yung mga senador, yung senador ng taong bayan at hindi senador ng mga politiko katulad nitong sina Robin Padillang ito at etong sina Amy Marcos at etong sina Bato de la Rosa. So ngayon, mga kababayan, ang pananaw ko dyan, kung akong tatanungin nyo, mas mabuti na sa The Hague, Netherlands, litisin itong si dating Pangulong Duterte para nang sa ganon, kung ano man ang kalabasan ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte, kampante at panatag ang kalooban ng mga pamilyang naiwan ng mga nabiktima noong panahon na isinasagawa nila ang madugong pakikipaglaban po nila sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan,
dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan eto daw pong si DOJ Secretary Remulla ilang beses daw po nakasagutan eto daw pong mga senador sa Duterte arrest hearing. So eto, pakinggan po natin. So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. Yun ang best judgment namin. Yun po. Tama! Na mabuti. Tama yung sinasabi ni Secretary Boying. Yun ang best judgment nila kasi nga unang-una mga kababayan, pag doon sa International Criminal Court, talaga magkakaroon ng hustisya. Talaga magiging patas yung hearing mga kababayan. Kasi pagka dito sa ating bansa, di umano, gagana dyan yung mga padri-padrino system at sino ba naman ang may kakayanan para litisin ng dating presidente dito sa ating bansa. Ako nagtatanong lang naman, sino may kakayanan kayang gawin yan? Lalo na at etong si dating Pangulong Duterte ay dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa tingin nyo may gagawa kaya niyan? Nalilitisin at iimbestigahan at hahatulan etong si dating Pangulong Duterte? Mabuti po sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin ang tama. Mainit ang sagutan ni Senador Bato de la Rosa at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ikatlong pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na tanong ni De La Rosa bakit hindi man lang daw hinintay ang request mula International Criminal Court o ICC na i-extradite o isuko si Duterte. Sagot ni Remulla dahil hindi na bahagi ng ICC ang Pilipinas. Hindi na makapagre-request ng extradition ang tribunal. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. March 2019 effective ang ginawang pag-atras ni Duterte sa ICC pero ine-examine na noon ng ICC ang mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. Tsaka mali dyan ni dating Pangulong Duterte nung umatras kasi sila mga kababayan sa Rome Statute nung tinanggal nila ang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa, nangako sila na magsasagawa sila ng sarili po nilang investigasyon patungkol mga kababayan sa AJK na yan. Kaso ang problema, wala naman silang isinagawa na kahit na anong investigasyon patungkol po dyan na naging dahilan mga kababayan para dalhin ng mga kababayan Pilipino po natin yung kaso nila, yung demanda nila kay Duterte doon po sa International Criminal Court noong 2017. Mga kababayan, dahil nga nawawala na sila ng tiwala Unang-una, kung tinatakot nga yung mga piskalya mga kababayan noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pakiramdam na ng mga kababayan Pilipino natin na wala silang mapapalang hustisya dito po sa ating bansa. Kaya ang ginawa nila mga kababayan, dinala nila sa International Criminal Court at nung tinanggal ni Duterte noong 2019 ang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa, nangako sila na magsasagawa sila ng investigasyon pero natapos na lahat-lahat ang term ni dating Pangulong Duterte, wala man silang ginawa na kahit na anong investigasyon. Sa madalit salita, hindi sila nagsagawa ng mga investigasyon patungkol sa mga maling pulisiya ni dating Pangulong Duterte. Dahil pag nagsagawa sila ng investigasyon patungkol dyan, sino ba yung mga iimbestigahan nila? Natural si Digong at etong sina Bato de la Rosa at yung mga galamay nila na nagsagawa ng maling pulisiyang yan. Pero kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Ascuna ang tatanungin, iligal ang ginawang pagsuko ng Administrasyong Marcos sa dating Pangulo. Paliwanag niya sa mismong Rome Statute na bumuo sa ICC, nakasaad na dapat iharap ang inaresto sa local court, bagay na hindi ginawa sa kaso ni Duterte. Pero However, criminal proceedings before the ICC is governed by their own procedure, mali coptus, beni detentus, meaning that even if the arrest is illegal, the detention can be legal. Sa Pilipinas naman naniniwala si Ascuna na may konsekwensang paglabag na ito, lalo na't may mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, paano na lang ang mga Pilipinong posibleng sunod na ipapaaresto ng ICC? Eto si Cayetano, wala na tayong aasahan dito kasi pro Duterte to Gaya na lang ni De La Rosa na nagpatupad ng madugong war on drugs bilang dating PNP chief. Sana raw iharap muna sila sa Philippine courts sa halip na ilipad rin agad sa ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands.
grew up dun sa naririnig mong sa presinto ka na lang magpaliwan. Ayun nga, napakaganda nitong kay Crispin Paraga. Sabi dito, common sense. Saan ba galing ang warrant? Sa ICC. Kaya doon dadalhin. Kaya nga, di ba? Yun ang pinakamadaling paliwanag dyan. Sa ICC galing yung arrest warrant, kaya doon dapat siya litisin. And after the EDSA revolution, eto sa bagong constitution, then the many laws we passed after addressed that. Hindi pwedeng bigla ka na lang hulihin tapos sa presinto ka na lang magpaliwanag. Unfortunately, parang yun ang lumabas. Sa Hague ka na lang magpaliwanag. Even if there are defects here. Sagot ni Remulla, Korte Suprema na ang magbibigay ng guidance tungkol dito. Tama! Ngayon lang uli humarap sa Senado ang mga opisyal ng ehekutibo matapos silang pagbawalan ng Malacanang na dumalo sa ikalawang hearing dahil sa executive privilege. Napuno ng tensyon ng hearing nang tanungin ng mga senador kung sino bang nag-utos isakay ng eroplano si Duterte. Ininvoke kasi ni PNP Chief Romel Marbil ang executive privilege. Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Tama! Bullying you, sir. I think that we're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sa huli, wala na namang basis yan eh. Kahit malaman nyo kung sino yung nagpadala kay Duterte, wala nang basis yan. Nasa dahig na si Duterte at ang masakit na katotohanan dyan para doon sa mga didishit, wala silang magagawa para mapabalik ng Pilipinas etong si Digong. Ang tanging magagawa nyo lamang, itahimik yung mga bibig ninyo at hayaan ninyo na magsimula at matapos yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Kung wala siyang kasalanan, at least kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon na patunayan niya na inosente siya. Pero kung may kasalanan siya, natural na kailangan niyang pagbayaran yon. Ganun lamang po kasimple, mga kababayan.